Awa 14 Horror Stories. Ang Mangkukulam. Pagdating sa kusina, mga Kapampangan ang palaging bukang bibig ng karamihan. Kakaiba raw magluto ang mga Kapampangan. Iba ang lambot ng karne, manamis-namis ang lasa na habang nginunguya ay lalong nanunuot ang sarap na yumayakap sa dila ng mga kumakain. Kaya hindi nawawala ang linamnam sa kanilang panlasa. Ang chicharong bulaklak naman na isa sa kanilang putahe ay mas crunchy at crispy kaysa chicken joy. Bawat nguya, dinig na dinig ang manumayang tunog ng pagka-crunchy nito na talaga namang nakakapang-akit ng mga customer. At ang kanilang pinaka ipinagmamalaking putahe ay ang tubak. Isang piniritong palaka na talaga namang kapag natikman mo ay mapapakukak ka sa sobrang kabusugan. Marami ang nandidiri sa mga palaka. Ngunit kapag sinabi mo yan sa harap ng mga Kapampangan, pagtatawanan ka lamang nila. Bago ka umangal, tikman mo muna. At bukod sa mga nabanggit, marami pa silang mga nakakapaglaway na putahe na isiniserve sa mga customer. Sa bagong tayong maliit na fancy food restaurant na kung tawagin ay Mikini Mangantana sa Makababy, Pampanga ay matatagpuan ng iba't ibang klase ng mga ipinagmamalaking Kapampangan foods. Bagamat maliit lamang ang restaurant ay palagi namang dinudumog ng mga customer. Ang half Filipino, half American na si Fernando D. Guzman ay muling nagbalik sa Makababy para tikman lamang ang ipinagmamalaking Kapampangan foods ng Mikini Mangantanas Restaurant. Katunayan, meron siyang isang malaki at maunlad na restaurant doon, ngunit kailan lang ay nakatangkap siya ng isang masamang balita. Nagsara na daw ang restaurant na pag-aari niya. Ayon sa mga trabahador na iniwan niya doon, nalugi daw sila sa isang bagong tayong maliit na restaurant na nasa tabing pwesto nila mismo. Kaya naman naglip sa trabaho si Fajardo sa LA para tingnan kung ano ang nangyayari sa lumagpak niyang negosyo sa Pampanga. Ang restaurant niya ay may mga putahe na gawa pang international na ipinagmamalaki ng American. Kaya naman hindi niya lubos maunawaan kung bakit natalo ng Kapampangan Foods ang kanyang mga putahe. Kasama niya ang kanyang asawang si Lordy D. Guzman sa kanilang flight papunta sa Pilipinas. Nanlumo si Fajardo nang makita ang nakasarang pwesto ng restaurant niya noon at may nakadikit pang karatula sa gilid ng naglalaman ng katagang out of business. Parang gusto niyang luhuran at iyakan ang lumagpak niyang restaurant. Nang makipagkita siya sa mga trabahador na nainiwan niya doon, ay galit na galit siyang humarap sa mga ito. What happened to my restaurant? Bakit nyo hinayaang malugi ang negosyo ko? Na hindi nyo man lang ako in-inform agad? You're all fired. Wala na kayong matatanggap na huling sweldo sa akin. Magsilayas na kayo. Sermon niya sa mga tauhan at parang aso na itinataboy ang mga ito. Pera lang naman ang dahilan kung bakit ganoon lamang ang galit niya sa kapalpakang ginawa ng mga tauhan niya. Ang kinikita ng restaurant niya ang habol niya at ipinapadala ito sa kanya ng mga tauhan sa LA noon. Itinatago lamang niya ang mga ito na hindi siya nakapagbayad sa buo sa mga tax niya at hindi rin niya ibinibigay ang mataas na sweldo ng mga tauhan sa kabilang pagod at pawis na ibinuhos nila upang maglingkod sa restaurant yon. Kaya naman ang palayasin na sila ng amo ay mas ikinatuwa nila. Walang kahit anong sama ng loob ang tumubo sa dibdib nila. Sa wakas
ay makakahanap na rin sila ng mas matinong trabaho kung saan hindi sila parang nakabilanggo sa bahay ng kuripot na amo. Padabog na nagtungo si Fajardo at Lourdes sa restaurant, umagaw sa unlad ng negosyo nila. Pagpasok nila sa loob, amoy na amoy ang bango ng mga lutuin. Punong-puno ng customer ang paligid at kabilaan naman ang pila. Ang isa pang nakakapagbigay ng aliw sa mga customer ay ang musikang ipinapatugtog sa loob. Mga musikang Kapampangan na ginawang remix at hinaluan ng hip-hop beatbox upang makapagbigay ng indak sa mga tagapakinig. Paglipat nila sa menu ay mataray na nakatingin ang mag-asawa sa babaeng kumuha ng order. Napansin nila ang titig ng babaeng iyon sa kanila. Para bang kilala na sila nito at masaya ito sa kanilang pagbabalik bayan. Good afternoon, sir. Welcome to Mikini Mangas Tanas Restaurant. May I take your order? Malambot ang tinig ng babae habang nakangiti sa kanila. Bigyan mo kami ng lahat ng nasa menu nyo, pati drinks. Mayabang natugon ni Fajardo. Napakunot ang noo ng babae, ngunit hindi pa rin mawawala ang ngiti nito. Are you sure, sir? As in, lahat? Tanong ng waitress. Anong akala mo sa amin, Dukha? Para sabihin ko sa'yo, galing pa kami ng ibang bansa at sa dami-dami ng pera namin, kayang-kaya naming bilhin pati buhay nyo. Kaya pwede ba't sundin nyo na lang ang pinag-uutos namin? O-order kami ng lahat ng nasa inyong menu, including drinks. Gusto namin makita ang inyong serbisyo. Donyang-donya kung magsalita itong si Lorde. Sabay buka sa kanyang pamaypay na yari sa gintong tela. Pakibalot na lang pagkatapos dahil gusto naming mag-take out. Hindi namin masyado gusto ang vibes ng pwesto nyo dito. Halatang nagpaparinig si Fajardo. Kahit matabil ang bibig ng mag-asawa, ay magalang pa rin ang babae sa pagtugon sa mga ito. The customer is always right, wika nga. Pagpunta ng babae sa lutuan, ay kinausap niya ang kanyang dalawang amo. Ma'am, sir, nagbalik na sila. Oras na. Makahulog ang tugon ng lalaking amo. Matapos mabalot ang pagkain na in-order ay lumabas na ng kainan ang mag-asawa. Nagpunta sila sa maliit na hotel sa Sugo sa San Fernando, Pampanga upang pagsamantala nilang paglipasan ng gabi. Nang hapong iyon ay tinikman din nila isa-isa ang mga in-order na pagkain. Bagamat diring-diri si Fajardo sa palaka, ay ito ang napili niyang unang tikman. Gaano kaya kapuro lang utak ng mga Kapampangan at bakit pati palaka ay naisip pa nilang gawing putahe? Magmula kanina ay puro angal na ang lumalabas sa bibig ni Fajardo. Ngunit huminto ang lahat sa kanya nang simulang tumipak ng isang bahagi ng piniritong palaka at isinubo ito sa kanyang bibig. Nang nguyain niya ito ay nagbago ang takbo ng isip niya. May tilang kakaibang ingredients na inahalo sa palaka, kaya ganoon na lang ang kapit ng linamnam nito sa bibig niya. Niayon niyang uminom ng tubig para hindi mabitin. Bahala na kung mabulunan. Maluha-luha yumakap si Fajardo kay Lorde. Oh my Lord eh! Bakit ba ngayon ko lang natikman ito? Sa buong buhay ko ngayon ko lang natikman ang ganitong kasarap na pagkain. Para talagang may gayuma sa sarap ang pagkain iyon na nagdudulot pa ng emosyon sa mga taong first time ito matikman. Sinubukan ding tikman ni Lorde sa piniritong palaka. Sa una ay halos nakapikit pa siya habang isinusubo ito dahil sa pandidiri. Ngunit nang matikman, apat parang mauubusan kung lamutakin niya ito. Hindi pa sapat yun at sunod-sunod naman niyang tinikman ang fried tilapia na ipinirito gamit ang crispy fry.
Sa sobrang sarap ay pati tinik di niya napansin. Iwan nga ba kung bakit ganoon na lamang katindi ang lumalabas na emosyon sa mag-asawa, para bang sinasaktan ang mga damdamin nila. Hindi nila alam, yun na pala ang lagim na naghihintay sa kanila. Maya-maya na lang ay biglang nakaramdam ng kakaiba si Fajardo sa kanyang tiyan. Parang may nagluluksuhan sa loob nito. Iglap lang ay halos hindi na siya makahinga at unting-unting lumubo ang tiyan niya. Inaagaw ng nasa loob niyon ang kanyang hininga. Fajardo, what is happening to you? Nag-aalalang tanong ni Lorde at hinawakan ang lumalaking tiyan ng lalaki. Sindak siya nang bigla itong sumabog sa harapan niya. Mula doon ay nagsilabasan, nagsilundagan ang mga nakakadiring palaka na punong-puno ng kulugo. Napaatras si Lorde at nagsisigaw. Nagimbal pa siya nang magsilabasan pa sa bibig ni Fajardo ang maliliit na palaka. Parang binubutas ng mga ito ang kanyang katawan, kung saan nagsisilabasan ang mga ito, sa tiyan, sa bibig, sa dibdib, sa liig, pati sa ulo. Halos nagwawala si Lorde sa sobrang takot dahil sa mga palakang nagsisilundagan sa kanya, ngunit di niya inaasahan na maging siya ay makakaranas din ng masaklap na sinapit ni Fajardo. Dahil sa tilapyang kinain niya kanina, bigla na lamang nanikip ang kanyang tiyan, parang tinutusok. Ang sakit! Di na napigilan ni Lorde ang sumigaw sa sakit, lalo na nang mabutas ang kanyang tiyan at lumabas mula doon ang mga malaking tinik na nagmula sa tinik ng isda. Maya-maya ay bigla may lumabas na tinik sa kanyang mga mata na siyang dahilan ng pagkadurog ng mga mata niya. Sunod na tumubo ang mga malalaking tinik sa ulo niya, para siyang tinubuan ng sungay, hanggang sa butasin ng mga malalaking tinik ang buo niyang katawan, mga tinik na kasing haba ng espada. Makalipas lamang ang ilang sandali, isa na silang malamig na bangkay. Ang hindi nila alam, ang may-ari ng Mikini Mangastanas Restaurant ay ang mag-asawang nagngangalang sina Shernan at Tado. Ang mag-asawang tumulong sa kanila upang mabuo ang restaurant na itinatag nila noon ni Fajardo sa Makabebe. Magkababata sila Fajardo at Tado noon, kaya silang dalawa rin ang nagtulungan para mapaunlad ang restaurant. Pinaghahatian din nila ang kanilang kinikita. Ang kalahating porsyento ay napupunta kina Fajardo at ang kalahati ay napupunta naman kay Tado at sa asawa nito. Ngunit nang yumaman na si Fajardo at nagkaroon na ng trabaho sa ibang bansa, naging sakim na ito sa pera. Hindi na niya hinatian sa pera ang kaibigang si Tado. Ang mas masaklap pa nito ay sinisyantipan niya ito at pinalaya sa tirahang ipinahiram niya sa kaibigan nang sila'y magpunta sa LA. Dahil lang sa pera ay nasira ang pagkakaibigan nila. Kaya bilang ganti, muling ginamit ni Tado ang kanyang mga nalalaman sa pangkukulam o pagbibigay sumpa sa isang tao na may masamang budhi. Ang pamilya ni Tado at Sherilyn ay galing sa angkan ng mga witchcraft o mga mangkukulam. Gumawa sila ng isang kakaibang posyon na inihalo sa pagkain. Ang posyon na iyon ay inaalayan ng ritual at mga dasal ng demonyo na kayang magbigay ng sumpa sa mga pagkain o ulam, na kung sino man ang makakatikim nito ay bubutasin ng sumpa ang kanilang mga katawan. Iyon ang modernong pamamaraan ng mga makapangyarihang mangkukulam upang gantihan ang mga taong nagtaksil sa kanila. Kaya naman kung ano man ang mangyari sa mag-asawang sakim sa pera tulad ni Fajardo at Lorde,
They both deserve it.